Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang White Snake 2, Green Snake. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Ang nakaraan ng magkapatid na Snake Demon na sina Blanca at Verta. Nagsisimula ang pelikula sa babaeng White Snake Demon na si Blanca na nais mailigtas ang kanyang asawa sa isang templo kung saan nagbabantay ang monghe. Sinusubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid na Green Snake Demon na si Verta. Hindi naman gusto ni Verta iwan ang kanyang kapatid sa mapanganib na laban, kaya napagpasya niya na samahan ang kanyang kapatid. Isang malakas na pag-atake ang kanilang pinakawala na kinukontrol nila ang tubig sa karagatan. Nang tatama na ang malalaking alon sa templo ay lumabas ang makapangyarihang monghe na tinatawag na Fahi. Inilabas nito ang kanyang balabal kung saan ay naging malaking pansalag ito mula sa malalaking alon, at protektahan ang kanilang sarili. Umatake ang monghe at madali niyang pinatalsik ang dalawa gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan. Naglabas siya ng spell upang mahuli si Blanca at ikulong ito. Alam ni Blanca na hindi na siya makakatakas sa kapangyarihan ng monghe kaya banilinan niya si Verta na ibigay ang kanyang anak sa kanyang asawa at naluha na lamang si Verta sa sinapit ni Blanca. Tinanong niya ang monghe kung bakit sila inuusig nito. Sumagot siya na ang mga demon na tulad nila ay hindi nararapat mabuhay kasama ng mga tao. Subalit binigyan ng monghe si Verta ng pagkakataon mabuhay, ngunit nais ni Verta maibalik ang kanyang kapatid kahit ano pa ang mangyari, kaya agad niyang inatake ang monghe ngunit ginamit ng monghe ang kanyang kapangyarihan upang makuha ang lahat ng kapangyarihan ni Verta. Isang portal ang lumabas at hinigop nito si Verta patungo sa modernong panahon kung saan puno ng demon at ibang nilalang kasama ang mga mortal. Nagising si Verta sa sira-sirang lugar at nagtataka kung saan siya napunta. Habang sinusubukan niyang lutisin kung ano ang nangyayari ay biglang nagpakita sa kanya ang isang halimaw na ang ulo nito ay sa isang toro. Inatake siya nito at ang tanging magagawa na lamang niya ay iwasan ang atake sapagkat wala na siyang kapangyarihan. Hinabol siya ng halimaw at ayaw siyang lubayan nito. Habang tumatakas siya ay nakasalubong niya ang isang babae na nagngangalang Sun, tinutukan siya nito ng baril sa pag-aakala na si Verta ay kalaban. Nang makita niya ang halimaw sa likod nito ay agad niya itong binaril at nagpasya siya na tulungan si Verta. Tumakbo sila upang takasan ang halimaw ngunit sa isang gusali ay natrap sila. Maya-maya ay bumagsak ang mga sasakyan sa halimaw at namatay ito. Isang misteryosong lalaking na may suot na maskara ang tumulong sa kanila upang mailigtas sila. Dinala ni Sun si Verta kung saan siya nakatira at nagtatago din dito ang iba't ibang nilalang. Ipinaliwanag ni Sun kay Verta ang diverter na sila ay nasa lugar na tinatawag na Azurville, kung saan ang mga halimaw at demon ay dinala at tinatago dito para sa kanilang hindi natupad na ninanais. Habang nagpapaliwanag si Sun ay bigla silang inatake ng lalaking halimaw at pinwersa sila upang makasama niya si Verta, kaya nagbabala ito na papatayin niya si Sun kung tatanggi siya. Buti na lang ay inatake ni Verta ang halimaw sa likod at hiniwa nito ang lalamunan ng halimaw. Dito nga ay tinuruan niya si Verta kung papaano mabuhay sa lugar at kung papaano siya gumamit ng baril. Tinuruan din siyang mag-drive ng motorbike, kasabay nito ang pagsasanay ni Verta gamit ang sandata para sa pakikipaglaban. Sa panahon na ito ay natutunan na ni Verta ang mga itinuro ni Sun sa kanya at ngayon ay mas magaling na siya, dahil dito ay nagpasya sila na subukan ang kakayahan ni Verta. Isang trabaho ang kanilang ginawa kung saan sila ay niloko at ninakawan, mabilis nilang nabawi ang kanilang gamit at pinabagsak ni Verta ang mga ito. Habang unti-unti na natutunan ni Verta ang mabuhay sa Azurville ay biglang lumabas ang mga halimaw na bikers at patungo nga ito sa gusali kung nasaan si Verta. Kaya dali-dali silang tumakbo upang kunin ang kanilang gamit at umalis sa gusali, samantala dalawang grupo ang magbabanggaan sa pagitan ng mga halimaw na ang pinuno nila ay ang toro, at ang grupong Raksha na binubuo ng vampira at tao. Ang pinuno ng Ox ay nais pamunuan ng buong Azurville kaya kailangan niyang puksain ng Raksha upang matupad ito. Ang pinuno naman ng Raksha na nagngangalang Simon ay tatanggapin ang hamon nitong laban. Nakita ng dalawang halimaw sina Verta na patakas kaya hinabol sila nito, hindi nagtagal ay nahuli nila si Sun at pinatay nila ito. Galit na galit si Verta at matapang na nilabanan ng halimaw na toro. Nilabanan niya ito sa gitna ng dalawang grupo ngunit masyadong malakas ang halimaw. Naroon din ang nakamaskara na sana niyang tulungan si Verta ngunit nagawa ni Verta mapatamaan ng baril ang halimaw at napatay niya ito. Nang magsisimula ang laban sa pagitan ng Ox Clan at Raksha Clan ay biglang dumating ang mga Spirit Demon kaya napagpasya nila na tumakas. Tinulungan naman ni Simon si Verta para makatakas sa mga Spirit Demon.
Dinala ni Simon si Verta sa Fox Demon upang mahanap ang kapatid nito. Dinala sila sa lugar na may mahiwagang lawa na may kakayahan na ibunyag ang kanilang pagnanasa. Sinabi ng Fox Demon na kung sino man ang nais umalis sa Azurville ay kailangan nilang tumalon sa lawa para sila ay mahugasan. Kapalit nito ang pag-alis ng lahat ng kanilang memorya. Lumapit ang lalaking nakamaskara sa lawa upang malaman ang kanyang pagnanais, ngunit ang tanging nakita lamang niya ay ang mga talulot. Sinubukan din ni Verto lumapit sa lawa at pinakita sa kanya ang kanyang kapatid na si Blanca. Dito nga ay naghahanda na silang umalis ngunit isang spirit demon muli ang nagpakita. Nagtataka sila kung bakit biglaan ang pagdating ng mga ito sa mixing oras. Nagawa naman nilang matakasan ang ibang naging spirit demon ngunit isang spirit demon ang hinabol si Verta at nakita naman ng nakamaskara ito kaya agad niyang tinulungan si Verta. Gumawa siya ng pagsipol at narinig siya ng demon kaya siya ang hinabol nito. Nang siya ay mahuli at nasa panganib na ang kanyang buhay ay agad siyang tinulungan ni Verta at Simon kung saan ay napatay nila ito. Nagalit si Simon nang masira ang kanilang sasakyan dahil dito ay kailangan na nilang maglakad. Sinabi ni Verta na isama nila ang nakamaskara dahil niligtas nito ang kanyang buhay ng 2 beses. Ngunit sinigawan ito ni Simon at sinabi na dapat hindi nila ito tinulungan dahil ang lugar na ito ay ang Azurville na dapat ay hindi sila magtiwala sa kahit na sino. Nakiusap si Verta kay Simon na isama nga ang nakamaskara at napapayag nila ito. Nang makabalik na sila sa kanilang lungga ay kasalukuyang inaatake nga ito ng Ox Clan, at pinatay nila ang mga miyembro ng Raksha Clan, dahil dito nagwagi ang Ox Clan sa laban. Tumakas sila sa lugar ngunit nagpakita muli ang mga spirit demon at hinabol sila. Natrap naman ang nakamaskara at sinabi ni Verta kay Simon na tulungan nila ito. Sumagot si Simon na iwan na nila ito dahil pabigat ito sa kanila. Tinulungan pa rin ni Verta ito ngunit iniwan sila ni Simon at iniligtas ang kanyang sarili. Nawala ng pag-asa si Verta kaya nais na lamang niya na maging spirit demon. Tinanggal ng lalaki ang maskara niya at napansin ni Verta na ito pala ang kanyang kapatid na si Blanca na kanyang hinahanap. Inatake siya ng spirit demon at nagawa niyang mapatay ito at iniligtas niya ang lalaki sa pagkakalunod. Nagtanong si Verta kung papaano napunta si Blanca sa katawan ng lalaki at paano nawala ang alaala nito mula sa incident sa Monghe. Nagpa siya sina Verta at Blanca na puntahan ang Fox Demon upang umalis sa Azurville. Naroon din si Simon at nais din umalis. Ngunit sa kasamaang palad ang Ox Clan ay nagpakita at nais sakupin ang buong Azurville. Hinarap ni Simon ang pinuno ng Ox Clan at humingi siya ng tawad kay Verta sa pag-iwan nito. Naglaban ang dalawa hanggang sa mapatay si Simon nito. Ngayon ay ilan na lamang sila ang natitira at inatake nila ang Fox Demon. Tumalon nito sa lawa at inilabas nito ang kanyang kapangyarihan kung saan inatake niya silang lahat at isa-isang pinatay ang Ox Clan. Natagpuan nila Verta ang sasakyan kung saan ay naroon ang portal kung saan maaari silang makaalis sa Azurville ayon sa Fox Demon. Dito nga ay nakita na nila ang portal at pumasok na nga si Verta sa portal ngunit kailangan muna niyang labanan at lagpasan ang makapangyarihang monghe. Inilabas ni Verta ang kanyang kapangyarihan at sinugod niya ang monghe. Naglaban ang dalawang ngunit paulit-ulit natatalo si Verta sa kanilang laban kung saan ay pabalik-balik siya sa Azurville, ngunit hindi siya sumuko at paulit-ulit niyang nilabanan ang monghe, hanggang sa mapalabas ni Verta ang pinakamalakas niyang kapangyarihan kung saan ang Green Snake ay mas malaki kumpara sa monghe, pinakawalan niya ito hanggang sa matalo at mapatay niya ang monghe, pati ang templo ay kanyang sinira. Dali-daling pabalik na sina Verta at Blanca sa totoong mundo. Ngunit nahuli ng spirit demon si Blanca at nakagat siya nito. Nalungkot ng sobra si Verta dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang kapatid, at hindi nagtagal ay tuluyan ng naging spirit demon si Blanca at si Verta ay muling nakabalik sa totoong mundo. Samantala, hindi pa rin nakakalimutan ni Verta ang kanyang nakaraan at ang kanyang kapatid na sinakripisyo ang kanyang buhay para kay Verta. Nahanap ni Verta ang mga piraso ng Green Jade na pagmamay-ari ni Blanca kung saan ay nabuo muli ito. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig at napaluhan na lamang siya. Dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.